Saan nagsimula ang paggamit ng kabaong? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin kung saan nagsimula ang paggamit ng kabaong, bakit ito naimbento, at paano ito naging bahagi ng halos lahat ng kultura sa mundo. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Jenny Bebs. Salamat sa suggestion mo. Kapag narinig natin ang salitang kabaong, kadalasan biglang tumatahimik ang usapan. Parang pati electric fan bumabagal ang ikot. Pero class, ang kabaong ay hindi ginawa para takutin ang mga tao. Isa itong simbolo ng paggalang sa yumao. Noon pa man, naniniwala ang iba't ibang kultura na ang katawan ng isang tao ay dapat ilibing ng may dignidad. Kaya sa halip na basta iwan sa kalikasan, gumawa sila ng espesyal na lalagyan. Ibig sabihin, ang kabaong ay isa sa mga pinakamatandang paraan ng pagpapakita ng respeto. Kung pag-uusapan ng pinakaunang kilalang paggamit ng kabaong, dadalhin tayo ng history sa Ancient Egypt, mahigit 5,000 taon na ang nakalipas. Naniniwala ang mga Egyptian na ang kamatayan ay simula lamang ng bagong buhay. Kaya kailangan nilang mapanatiling buo ang katawan sa pamamagitan ng mummification. Pagkatapos nito, inilalagay nila ang mummy sa isang kabaong na kadalasang yari sa kahoy at may magagandang ukit. Ang mga pharaoh naman, hindi lang isa ang kabaong. Minsan 3 o 4 pa ang magkakapatong. Parang regalo na paulit-ulit mong binabalatan bago makita ang laman. Ang mga kabaong ng hari sa Egypt ay hindi ordinaryong kahon. Nilalagyan ito ng ginto, makukulay na pintura, at mga simbolong pinaniniwalaang magpoprotekta sa yumao sa kabilang buhay. Ang pinakasikat ay ang kabaong ni Tutankhamun, na halos puro ginto ang disenyo. Isipin mo yung class. Habang tayo nag-aalala sa presyo ng plywood, sila noon ginto ang ginawang dekorasyon. Talagang literal na rest in luxury. Alam ba ninyo na ang salitang coffin ay nagmula sa salitang Griego na kopinos, na ang ibig sabihin ay basket? Oo, basket. Kaya noong unang panahon, hindi pa ito katulad ng nakikita natin ngayon. Isa lamang itong lalagyan ng katawan. Habang lumipas ang panahon, nagbago ang disenyo at naging mas matibay, mas maganda, at mas angkop sa iba't ibang tradisyon. Kaya kung tutuusin, ang modernong kabaong ay dumaan din sa glow up. Habang umuunlad ang iba't ibang sibilisasyon, nagsimula ring gumamit ng kabaong ang mga tao sa Mesopotamia, China, Greece, at Roma. Ngunit hindi pare-pareho ang disenyo. May gawa sa kahoy, may bato, at mayroon ding simpleng hinabing materyales. Depende ito sa yaman ng pamilya at sa paniniwala ng kanilang kultura. Iisa lang ang layunin, alagaan ang katawan at bigyan ng marangal na pamamaalam ang yumao. Sa sinaunang China, napakalaki ng kahalagahan ng kabaong. Naniniwala silang ang maayos na libing ay maaaring magdala ng swerte sa mga susunod na henerasyon. Dahil dito, ang mayayamang pamilya ay nagpapagawa ng napakatitibay na kabaong mula sa dekalidad na kahoy. Ang iba nga ay ipinapagawa na ito habang sila ay buhay pa. Parang wedding preparation. Pero ang event, medyo hindi mo alam ang eksaktong schedule. Napansin ba ninyo na sa mga lumang horror movie, kakaiba ang hugis ng kabaong? Hindi siya rectangle.
Ang tawag doon ay toe pincher coffin. Mas malapad ito sa balikat at mas makitid sa paa. Hindi ito ginawa para kuriputin ang paa ng yumao. Ginawa ito para makatipid sa kahoy at mas sumunod sa hugis ng katawan. Praktikal ang mga tao noon. Wala pang YouTube DIY pero marunong na silang magtipid. Hindi lahat ng kultura ay gumagamit ng kabaong. May mga bansa kung saan ang katawan ay binabalot lamang ng tela bago ilibing. Sa Tibet, mayroon pang sky burial kung saan ang katawan ay iniiwan sa kabundukan bilang bahagi ng kanilang paniniwala. May iba namang gumagamit ng cremation. Ipinapakita lamang nito na maraming paraan ng paglilibing, ngunit pareho ang layunin, ang magbigay ng respeto at dignidad sa yumao. Bago dumating ang mga Kastila, may sarili ng tradisyon ang ating mga ninuno. Ang ilan ay inililibing sa mga kuweba, habang ang iba naman ay inilalagay sa mga burial jars o malalaking banga. Nang dumating ang impluwensiya ng mga Kastila at Kristyanismo, naging mas karaniwan ang paggamit ng mga kahoy na kabaong. Hanggang ngayon, ito pa rin ang pinakakaraniwang paraan ng paglilibing sa Pilipinas. Kung iisipin nating mabuti, ang kabaong ay hindi simbolo ng kamatayan lamang. Isa rin itong simbolo ng pagmamahal, paggalang at pag-alala. Libu-libong taon nang ginagamit ng iba't ibang kultura ang iba't ibang uri ng kabaong. Ngunit pareho ang mensahe. Ang bawat buhay ay mahalaga. Hindi mahalaga kung simple o mamahalin ang kabaong. Kaya tandaan ninyo, class, hindi nasusukat ang halaga ng tao sa ganda ng kanyang kabaong, kundi sa dami ng pusong kanyang napasaya habang siya ay nabubuhay. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at magkikita-kita tayo sa susunod nating aralin. Hanggang sa muli, tandaan ninyo, ang pinakamagandang pamana ay hindi ang mamahaling kabaong, kundi ang mabuting alaala na maiiwan mo sa puso ng ibang tao.